Na naman, oh, naging katawa-tawa na naman ang ating Pangulo. Oh, di ba? Dumat na sinabi ni Pangulong Marcos, arestado! Arestado! Si Saldico. Pagkatapos sinatanggi. Hindi daw ginamit. Hindi naman sinabi daw arestado. Ano daw yun? Ewan ko. Baka talentadong Pinoy. Oo nga, ba't iba meaning nila ng Tagalog? Oo, baka hindi daw sinabing Tataka arestado. Ang sabi daw naman ng Pangulo, kumakain ng asado. Ay? Iba naman yun daw. Oo, pero ano nangyari? Di, arestado daw! Sa Czech Republic. Oo, di ba? Opo. Nag-assemble ng isang grupo. Ang dami! Puntahan sila dun, di ba? Puntahan yung ating secretary ng GOJ, di ba? Kahapon lang, dinidiscuss natin, hindi naman kailangan yan eh. Opo. May embassy nga tayo. Oh, anong nadatnan nila roon? Alam mo kung anong nadatnan nila roon? Ano po? Wala. Kasi, nakalaya na pala, pinaalis na pala from custody si Saldico. Wala na sa Prague. Oh, hindi na siya detained ng mga autoridad sa Czech Republic. Tinignan lang yata yung passport. Yun nga, diba sabi ko sa iyo, wala kasi yung passport. All you have to do is padala mo yung passport mo. Yun. May passport ka pala. Portuguese citizen ka pala. Okay, o may permanent resident ka pala ng Portugal, o hindi ko alam kung anong status ni Saldico. O okay, you are free to go. Ganun lang yun eh. Kasi, open border yan. Yung Europe, yung European Union. Halimbawa, galing ka sa Spain, pupunta ka sa... kami noon Spain ang landing. Sa Barajas, Antonio Barajas International Airport. Okay. By land, pwede ka nang pumunta ng Paris. Tren lang. Walang kailangan passport kahit ikaw ay mag-eroplano papuntang Paris sa Charles de Gaulle. Di ba yung iba sabi, Charles de Gaulle. Hindi Charles de Gaulle French. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Yan. Parang Saldico. Ang hirap naman Charles de yan. Gaulle. Yan. CDG. Okay. Pag pupunta ka roon, kahit mag-aeroplano ka, yung passport mo gagamitin lang parang ID. Hindi kailangan yung passport para ikaw makapasok. Opo. Yung iba siyempre sa yung mga Europeans, may mga ID silang taga roon sila, di ba? Iba-ibang ID. Tayo naman, anong kikilalanin sa ating government ID, di ba? Yeah. So, passport. Pakikita mo lang yung passport mo. Hindi tinatatakan kung tatawid ka ng bansa. Then, from Paris, pupunta kaming Germany sa Munich for Oktoberfest. Wala rin kailangan passport. From Munich, pupunta kaming Austria. Magkatabi lang ang Germany at Austria. Opo. Ano lang, magre-renta lang kami ng van. Mura lang doon Kesa mag-aeroplano ka, magrenta ka ng van, mas mura. Sama-sama pa kayo, kahit ano pang gawin nyo, naghihili kayo roon, manggulo kayo, kumanta kayo. Wala. Ang galing. Oo. Pagdating sa border ng Vienna, na kasi Austria na yon. Salzburg muna actually. From Munich, ang unang-unang town na matatamaan mo sa Austria is Salzburg. Yan. Birthplace ni Mozart. At saka doon sinut yung Sound of Music sa Salzburg. Then, Austria, yung Vienna. Wala ring passport doon. Ganda. Yun. Oo. Parang sa Japan, alien card lang. Pagtatawid ka sa ibang lugar. Yun kasi isang bansa lang yun. Ito, multiple na bansa Multiple. Minsan pupunta pa kami sa Portugal, sa Lisbon, sandali lang. Okay. Oo. Kahit day trip lang. Alis ka ng umaga, balik ka ng gabi. Hindi rin kailangan ng passport. Yun, ganun lang yun. Ngayon, wala na. Pagdating nila roon, wala silang dinatnan. Di sayang ang pera. Yun ang sinasabi Kung monitoring lang naman, pwede naman yung embassy. Pero ano bang ginawa kasi nila roon? Namasyal lang. Nag-junket lang. Pakakala nila, nandoon pa siguro si Andrea Brillantes. Kasi yung show, di ba? Yung Secrets in Prague. Gusto nila makitang naka-blonde si Andrea Brillantes. Oo, cute na cute. Yun. Siyempre. Wala na. Sinabi niya, di ba? Nag-press briefing siya sa embassy. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na si Saldico. So, sayang ang pamasahe namin. Makuha kaming engot lahat dito. Hindi naman niya sinabi yun, pero mukhang gano'n na nangyari. Sinabi na kasi sa kanila. April 16, sinita lang, kulang ang papeles mo. And then later on, release. April 16 pa. Siguro, 17, 18, 19, ba't pumunta ka? Hindi mo man lang tiniyak na nandoon.
O, di ba katawa-tawa tong gobyerno talagang to eh. O, di ba? Sabi nila, lousy daw, lousy. Lousy talaga. Lousy, sobrang lousy. Ito pa ha, Yan. Kengkoy. Sa kabila ng iskandalo sa trilyon-trilyon, maleta, daan-daang bilyon, ito ang ginawa ng ating gobyerno, ha? Sinuspinde ang 2 SK chairman dahil nagpalsipika daw ng dokumento. Ang layo naman. Wow! Galing ng achievement nyo! SK Oo, pa. SK! Hindi ko sinasabing dapat pinalampas ito. Opo. At congratulations din sa DILG secretary natin. Oh. Pero parang nakakatawa when viewed in the context of the male-maleta at saka yung Napunta ghost sa projects SK. na trillion insertions, Opo. nakakatawa kung ito lang ang achievement mo, sangguni ang kabataan. Ano ba naman yan? Ano ba? Ay, naku, masisira ang ulo ko rito sa Pero gobyerno yan, ito eh. Komento yan ng mga taga-ibang bansa. Yun ang Ano pa? masakit. Binida pa! O yan o. 2 sangguniang kabataan chairpersons in Makati City have been suspended after having been found guilty of misconduct. Ala? Ang galing nyo! Talagang yung mga malalaking isda na huli. O, di ba? SK Delicious chairman. eh. Oo, di ba? Delicious naman daw. Oo. Delicious naman. Meron pang sinabi, si Secretary Remulla, nawalaan na ang hiya. Mahiya naman kayo. Oo. Paano yun? Ayaw pa si Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Oo, dapat mahiya sila kung Opo. totoong ginawa nila to. Pero mas mahiya naman at mas pagtuunan ng pansin yung male-maleta. Oo. Anong ginagawa ng gobyerno? Yung mga nagtuturo sa male-maleta, yun ang kinakasuhan, yung 18 Marines. Kawawa. Yan ang mga tirada ng gobyerno. Nakakatawa na, ginigipit pa ngayon si Mike Defensor. Oo. Yung mga kritiko ng gobyerno na nagbibigay pansin doon sa corruption, yun ang tinitira, yun ang hinaharaso. Si Jess Poc, si General Pocky, si Romeo Pocky, siya yung nagdidenounce ng corruption, siya ang inaresto at pinusasan. Yan ang gobyerno natin ngayon, napakagaling. Anong gusto nila? Country of corruptions? Wala eh. Puro AIDS. AIDS. As if doing something. Yan ang Band-aid nangyayari. solution. Oo, band-aid solution. Oo nga kamoting kahoy. Bago ito ito nakakatawa. Ano po? Ginigiit nila yung AMLAC daw. Di ba? Pumalag na nga yung asawa. Opo. Yung sinasabing, bakit hindi paliwanag? Kesa nagdemanda kung bakit ibinulgar. Unang-una, Violation. ayun tama ka. Buti ka pa nakuha mo eh. Oh. Labag po sa batas. Anong gusto nyo gawin? Huwag magdemanda. Ay, wala. Ngayon, alam naman po natin ang pakay nyo kung bakit nilalabag nyo ang batas tungkol sa bank secrecy at saka sa secrecy ng anti-money laundering na records. Di ba? Gusto nyong lagyan ng twist o slant yung records ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, mali naman. Alam nyo, yung mga hindi nakakaintindi, siguro maloloko nyo. Di ba sabi ko nga, yung si Luistro, kung hindi ka matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Bakit? At hindi lang naman siyang gumawa nito Siya yung chairman, pero nakita niyo naman yung pagtatanong nung mga miyembro ng komite. Opo. Doon sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, slanted, biased, para mag-fit o tumugma doon sa kanilang narrative. Ngayon, eto natatawa ko, sinasabi nila, hindi doon tumutugma yung records ng Anti-Money Laundering Council doon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Hindi po talaga tutugma kahit anong gawin ninyo. Bakit? Kasi ang Anti-Money Laundering Council ay hindi bangko. Hindi po lahat ng transaksyon ay nakarecord doon. Suspicious lamang at yung covered transaction. So, 500,000 above, covered transaction yon, whether suspicious or not, nire-report yon. Yung suspicious, opinion lamang ng bangko. Opo. Suspicious, nire-report din ng AMLAC. Opo. Oo.
Anong ibig sabihin nito? Hindi po kumpleto yung sa AMLAC. Kung nag-withdraw ng 300,000, hindi ire-report yon. Kung nag-withdraw ng 1 milyon, ire-report, pero kung hindi naman suspicious, covered transaction lang yon. Kaya kahit anong gawin nyo, halimbawa, nag-withdraw ng 10 beses ng 300,000, hindi naka-report yon. O, paano magtutugma? Yung bank accounts na naka-report doon sa SALN, doon sa transaksyon ni Vice President Sara Duterte na sa AMLAC, hindi po kumpleto yon. Oo, yun po ang malaking panlilin lang dyan. Ine-equate nila yung records ng Anti-Money Laundering Council sa bank statement. Hindi po yun bank statement. Ibig sabihin, hindi po kumpleto yon, hindi lahat naka-report doon. Opo. Ang naka-report lang doon, 500,000 plus or suspicious. Pag hindi 500,000 plus, pag hindi suspicious, hindi naka-report. Oy, paano magtutugma kahit mabalik-baliktarin mo yung building ng Batasang Pambansa, ha? Talaga na yung House Committee on Justice, hindi pa rin matutugma yun. Never magtutugma yun. Niloloko nyo ang taong bayan. Kaya dapat kami, mga mamamahayag, hindi namin pwedeng patulan yung panlilin lang ninyo. Lalong-lalo na po kami rito sa Aliw Broadcasting. Kami po ay parehas. Dito sa programang ito, kahapon lang ba na pinagtanggol natin na mali yung ginawa kay Martin Romualdez na pinigilan siyang umalis. Yes. Bakit ko sinasabi yan? Kasi nakatiga na po kung gaano kahalaga ang constitutional right to travel ng isang mamamayan. Lalong-lalo nang wala pang kaso. Ha? Okay. Okay. Yung right to travel po ay hindi pwedeng pigilin ng administrative agency. Sinabi na yan sa kasong Arroyo versus Arroyo versus Secretary of Justice. Ang Secretary of Justice noon, si De Lima. Okay. Talo si De Lima roon. Kaya huwag niyo sasabihin legal luminary siya at olats siya roon eh. Di ba? Pumunta rin siya sa Supreme Court tungkol sa kaso niya, yung saan nakulong siya. Olats din siya. Di ba? Di ba? Pagka legal luminary ka, hindi ka na oolat sa Supreme Court. O mas maraming panalo mo kaysa sa talo sa Supreme Court. Alam ko yan kasi kilala ko yung abogado ni Arroyo doon sa Arroyo versus Secretary of Justice na nag-argue sa Supreme Court. Malakas daw ang sex appeal noon kahit maliit. Oo. Anyway, kita nyo ha, ito ang basihan natin kung bakit sinasabi ko. Mali yung kay Martin. Mali din yung ginawa kay Chis Escudero. Hindi ko kilala si Chis Escudero ha. Hindi ko kapartido yan. Wala akong pakialam dyan. Pero ako, bilang isang abogado, nasasaktan ako pagka yung right to travel ng kahit sinong mamamayan. Kahit yung mga mamamayan o mga opisyal na ating binabatikos ay nilalabag. Sabagkat, constitutional rights apply to all. Anong sinasabi ko? Yung right to travel nasa konstitusyon. Opo. Yung presumption of innocence nasa konstitusyon din. Oo nga, merong probisyon, may guidelines na iginawa ng ating kataas-taasang hukuman para sa precautionary hold departure order. Opo. Pero ang akin lamang, wala pa kasing masyadong jurisprudence yan, hindi pa well-developed ang mga decided cases, mga ruling case law dyan. Kung mag-i-issue ng precautionary hold departure order, dapat maging maingat. Hindi. Seriously, hindi magtatago yung mga yan. Di ba? Kung si Lacson pa, di ba? Kaya yung ginagawa nila, para sa akin ay mali po yan with all due respect to the Sandigang Bayan. Ano kaya reaction ng ibang abogado? Hindi ako kasi, hindi ko naman sa nagbubuhat ng sarili kong bangko, ay parehas po tayo. Ha? Kung anong applicable sa kakampi, dapat applicable sa kalaban. Okay? At yun nga, sinasabi ko nga ha. Kung yung ginawa nila kay President Duterte ay gagawin nila, halimbawa na wala na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Opo. At for any reason ay gustong dalhin sa ibang bansa para doon mag-stand trial, tututulan din natin po yan. Dapat. Oo. That's the law. Oo, di ba tayo rito, nag-warning tayo, sabi Opo. natin, huwag yung papatulan yung mga
unverified na information tungkol sa kalusugan ni Pangulong Oo. Marcos Jr. O di ba Tama, okay naman tama siya, kayo, tumakbo, di ba? tama kayo. Nagbuhat pa ng sako, 5 kilo lang nga, pero syempre naman may At least edad nagbuhat. may edad na naman yung tao Oo, wala. Ako mahihirapan na rin ako magbuhat ng 5 kilong bigas di ba? Syempre, ilang taon na ba si Pangulong Marcos? 60 plus na, di ba ga? Bata pa yun. Hindi. Pagka mga 55 ka, nararamdaman mo na. Iba na, kahit